Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-29 na linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Marami po sa atin ang hindi lubos na uunawaan ang mga salitang binitawan ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Lalong-lalo na po yung mga ilan sa atin na masugid na taga-suporta ng mga nasa luklukan ng gobyerno na ang tingin sa pagsasalita ng simbahan tungkol sa mga bagay-bagay sa lipunan ay pangingialam. Na ang tingin nila, ang simbahan ay dapat lamang nakatutok sa pang-espiritual na aspeto, sa panalangin, sa Biblia, sa mga turo sa awa at pagpapatawad. Ngunit ayaw nilang pakinggan ng simbahan na tumututok sa mga hindi maganda o katiwalaan sa ating lipunan. Marami sa atin ang nagsisigawan na yung tinatawag na separation of state and church daw ang mga salitang binitawan ni Jesus nang sinabi niya, "Give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God." Pero ano nga ba ang mga salitang ito na binitawan ni Jesus? Ito ba ay pagpapahayag ni Jesus na hindi dapat tayo nakikialam sa mga concerns ng lipunan at manahimik na lamang ang simbahan sa kung ano man ang nangyayari kahit na harap-harapan natin, alam natin ang mga kabalastugan o katiwalian sa ating lipunan? Mga kapatid, ang mga salitang ito ay ang tugon ng Panginoon sa maling intensyon ng mga Herodians at mga Pariseo na ginamit nila ang katanungan tungkol sa pagbabayad ng buwis upang lamang magkaroon sila ng laban na pabagsakin, patahimikin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tinawag ni Jesus na hipokrito sila sapagkat yung kanilang pagtatanong na nararapat bang magbayad sila sa emperador o sa gobyerno ay isang maling o malisyosong intensyon. Tinawag ni Jesus ang mga Herodians at Pharisees na hipokrito sapagkat mayroon silang hinahawakang salapi ng mga Romano, tanda na sila ay o kanilang ina-acknowledge ang kapangyarihan ng emperador. Ito ay para sa kanilang mga Hudyo, lalong-lalo sa mga Pariseo, ay isang hindi katanggap-tanggap. Ngunit meron sila, kaya talagang mga hipokrito sila. Pero ano nga ba ang ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang tugon sa kanilang katanungan nang sinabi niya, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ang sa Diyos? Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ngayon na ang lahat ng kapangyarihan sa lipunan ay galing sa Diyos. Ngunit hindi natin dapat kalimutan yung ating responsibilidad na maging mabuting mamamayan dito sa ating lipunan. Sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapakita ang katotohanan na ito. Sa unang pagbasa, it is a revelation from the prophet Isaiah telling that Cyrus, the king of Persia, would help the Israelites. And here, the prophet is telling to his to the anointed king of Persia, Cyrus, that his power, his kingship
and His mission to help the Israelites comes from the Lord. Malinaw ito at ito ang pinapahayag ni Propeta Isaiah sa ating unang pagbasa ngayon, na ang kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. At dahil nagmula sa Diyos ang kapangyarihan, nararapat lamang na ibigay natin sa Diyos ang nararapat na pagpapasalamat at papuri na siyang ipinapahayag ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, na sila Pablo, Silvanus at Timoteo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At sana ito yung ating maging kaugalihan. Kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos dito sa lipunan, ay pinahawak lang sa atin. At ang ating may tutugon lamang ay ang magpasalamat, magbigay puri sa Diyos na pinagmulan ng kung anuman responsibilidad at kapangyarihan na mayroon tayo dito sa ibabaw ng mundo. At sa ating ebanghelyo ngayon, hindi ito tungkol sa separation of state and church na pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero pinapakita ng Diyos sa atin na ang kapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo ay mula sa Diyos. Ngunit kailangan natin makita na mayroon tayong responsibilidad na maging good citizens dito sa ibabaw ng mundo, pero may mas responsibilidad tayo na ihanda ang ating sarili na maging good citizens of heaven. Sana po malinaw sa atin yon. Pero ano bang nangyayari sa ating mundo ngayon? Nakakalungkot po sa panahon natin ngayon. Marami sa atin ang nagbibingi-bingihan o nagbubulag-bulagan sa katiwalaan ng lipunan natin. Na kahit alam natin yung mga maling ginagawa ng mga nasa kapangyarihan, ay pinipili pa natin magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. At mas pinipili nating suportahan yung nasa may kapangyarihan nang dahil lamang may kapangyarihan sila o nasa kapangyarihan sila. Kaysa sa yung ating ipaglaban, ipagsigawan kung ano ang totoo at ang tama. Kaya po sana makita natin mga kapatid na yung kapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo ay mula sa Diyos. At nararapat lamang na kapag ang kapangyarihan na ito ay ipinahawak, ipinagkatiwala ng Diyos, atin naman bigyan ng katuturan, irespeto naman natin sa pamamagitan ng paggamit natin ng kapangyarihan na ito ng matiwasay at maayos. At sana po makita rin natin na kapag ang lahat ng kapangyarihan ay mula sa Diyos, nararapat lamang na itama, ituwid natin kung may mga katiwalian o hindi magandang nangyayari sa pamumuno ng ating mga nasa kapangyarihan. Mga kapatid, ang tanong po ng ating mga pagbasa sa linggong ito, sino ang Diyos po? At sino ang pipiliin po na bigyan ng pasalamat at papuri? Ang mga nakaluklok ba sa kapangyarihan ng gobyerno o ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo? Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.